parang wala namang nakukulong sa utang. Parang yun ang thinking natin. Pero alam nyo ba, hindi ganun yon. Yes, meron pa din gagawin si bangko. Just in case na pinapabayaan mo yan at hindi mo talaga binibigyan ng atensyon. Do not depend on the thinking that walang nakukulong sa utang, because it will only make our situation worse. They will file as kapag hindi na kayang magbayad ni credit card holder ng kanyang utang sa credit card, ang mangyayari ay magpapadala si bangko ng informal demand. Okay, so hi everyone, Crisel Morales here. Welcome back sa ating YouTube channel. Kung kailangan magbenta ng ilang alahas dyan, o yung Rolex mo na iningat-ingatan mo ng ilang taon, if you have to give it away para masettle mo yung utang mo kay bangko, gagawin mo yan. Para maiwasan na yung kung ano pa yung susunod na step na gagawin ng bangko sa atin para makolekta nila yung utang natin kay bangko. Ngayon, ang susunod nating gagawin, kung in case na talagang wala kang paraan to pay, wala kang pwedeng pagkuhanan to pay your credit card debt, okay, tell the bank na nahihirapan ka. At mag-ask ka ng assistance sa kanila kung ano yung pwede nilang itulong sa'yo. Baka pwede nilang i-slash down yung interest, yung mga charges, at baka pwede ka nilang bigyan ng way to pay. It could be in installment for 2 years. Parang ang datingan, parang magiging loan na yun na payable in 2 years. I don't know how the bank will settle that. Pero kahit na anong way na pwede nilang itulong tayo na kaya mo naman, sabihin mo rin kung kaya mo o hindi. Para pwede pa silang mag-extend ng additional na way or paraan to slash down or to lower down yung interest at saka yung magiging monthly payment mo kung sakali man na ganun yung solution. If you are given the chance to speak with the bank to pay of your debt, tell also the bank your request to lower down the charges and have an installment that you can afford. Pero kahit anumang way ni bangko para tulungan ka, kailangan you listen and then tell them your side also. Ganun lang yon. Listen kung ano yung sasabihin nila and then tumawad ka kung pwede. Kung may mga pinagdadaanan tayo that affects our financial flow in the family, maraming cases kasi namatay ng asawa, nawala ng trabaho, lalong-lalo na nung pandemic. Pwede nating sabihin yon at mag-ask tayo ng mas mababang monthly amortization kung halimbawa man for you to pay your debt. Okay, reiterate ko lang, huwag tayong matatakot kay bangko na sabihin yung mga status natin at kung ano yung pinagdadaanan natin kung halimbawa. Kasi I believe talagang meron din silang pwedeng ibigay na assistance sa atin. No? Meron yan. Meron. Kaya kailangan yun lang, huwag nating talikuran o huwag nating pabayaan na tumatawag na sila sa'yo, hindi ka nagre-reply, wala kang ginagawa. Kasi nga, di ba, in-approve ka nga ni bangko. So, kailangan din, we have to also do our part, no? And, nga pala, ito pa yung pagkakataon na pwede na rin nating sabihing i-waive yung ibang charges or yung annual fee kung halimbawa man talaga na talagang hirap na tayo. So, ito yung mga pagkakataon na pwede din nating sabihin para mabawasan yung babayaran mo. Given the chance to speak with the bank,
take the opportunity to request the bank to slash down the fees and charges attached to your credit card bills. Actually, before tayong tumawag kay bangko, no, so kailangan nakalista lahat yung mga pwede nating sabihin sa kanila, pakiusapan sa kanila. So kailangan nakalist down na yung mga sasabihin mo para ready ka. Halimbawang tatawag ka kay bangko, sabihin mo na hindi ako makakabayad kasi ganito, ganyan. So kailangan talagang nakalist down lahat. Kung pwede, may notebook ka talaga. And then eto, marami kasi sa atin yung may thinking doon sa notion na walang nakukulong sa utang. Walang nakukulong sa utang. Okay, so, huwag nating gawing defend yon para hindi tayo magbayad. Kaya kung minsan nagiging malakas ang loob ng iba na pinababayaan lang kasi nga parang wala namang nakukulong sa utang. Parang yun ang thinking natin. Pero alam nyo ba, hindi ganun yon. Yes, meron pa ding gagawin si bangko kasi just in case na pinapabayaan mo yan at hindi mo talaga binibigyan ng atensyon, yung thinking natin na wala namang nakukulong sa utang, alam nyo ba that the credit card company or the bank will do their best talaga to collect from us. They will file a civil case against us para makakolekta some part of siguro kung anong meron tayo. They're going to file a case talaga. Kasi ang utang ay utang. Kailangan bayaran. And yun, tandaan natin that the bank can file a civil case against us para makakolekta sa atin. Sa kahit na anong paraan. Kung anong meron sa atin, ayun ang kukunin ni bangko para makakolekta sila sa atin. So, huwag nating isiping walang nakukulong sa utang. Pero ano naman once naman na you show the bank na kahit nahihirapan ka, kumonta ka pa sa kanila, you're trying your best na nabayaran yan kahit nahihirapan ka, tapos kapag nag-offer sila na okay, installment, tatawad ka pa hanggang sa pinakamababang amount na ng amortization monthly, no? So, pwede naman natin gawin yon. Kahit isagad-sagad na natin, yun ang ibig kong sabihin. Hindi naman masamang sabihin kay bangko, pwede bang isagad na natin sa pinakamababa. Let them understand your part also. Iyon yung dapat natin gawin. Never ignore. Kasi, akala natin, okay lang, pero hindi ho. Hindi. May pwedeng gawin si bangko. And that is to file a civil case against you. May pwedeng gawin si bangko. And that is to file a civil case against you. Okay, so emphasis and reiteration, do not ignore your utang. Do not ignore your credit card debts. Okay, we have to do our best para harapin ito and then makipag-usap kay bangko, humingi ng assistance kasi meron naman silang pwedeng itulong sa atin. Do not depend on the thinking that walang nakukulong sa utang because it will only make our situation worse. Kapag talagang nataon na natutukan nila yung mga yan, talagang wala tayong lusot. So, kailangan we have to be very responsible. Okay, so there you go. Thank you so much for watching this video. Sana nakatulong naman ako kahit konti lang sa inyo. And kung may mga queries kayo, just keep on asking. You can also get in touch with me through Messenger. Ito yung Facebook page ko, okay? So, yan, lalo na kapag ayaw mo talagang ma-public yung query mo, no? Dito kasi sa YouTube, pag nag-comment tayo dito, syempre public, no? But then again, magpadala na lang kayo ng greetings din para mabasa ko yung greetings ninyo dito sa ating YouTube channel. Pero kapag may mga sensitive issues, or mga bagay na ayaw nyo talagang mabasa ng public, lalo na kapag mismo yung pangalan mo at profile pic mo ang nandun sa YouTube channel mo or sa YouTube mo at ayaw mong malaman ng iba kasi nahihiya ka. So, you can get in touch with me through Messenger. Kahit gaano karaming utang meron ka ngayon, or kahit hindi ka pa nakapagbayad ng utang mo sa credit card, remember that life is so beautiful because God is so good. Bye, everyone!